So hello guys, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong billboard issue ni Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta. Dahil ang daming mga DDS ang inaatake ako, hindi lang sa aking YouTube account, hindi lang sa aking Facebook, pati na rin sa TikTok. Inaatake ako ng mga poon ni Rodante Marcoleta kasi ako daw po yung tinutukoy na vlogger na nag-content about sa billboard issue patungkol sa kanya. Okay, lilinawin ko unang-una, hindi po ako hihingi ng sorry. At never ko pong gagawing humingi ng sorry dahil wala pong mali sa komento ko kahit panoorin nyo pa po yung video. Ilalagay ko po sa description. Oo, dyan sa baba yung link at ipi-play po natin yung video sa dulo ng vlog na ito. Kung talaga bang may sinabi ako doon na clickbait. Yung title mga minamahal, nagtatanong ako, ano ba yung title ni Mima? Pakita ko sa inyo INC pinapatanggal na si Marcoleta sa kanilang relihiyon? Question mark. Nagtatanong lang yung tao. Pinapatanggal na ba si Marcoleta ng INC dahil sa kasama ni Rodante Marcoleta itong si Kibuloy sa kanyang billboard? Saan ba nanggaling? Bakit ba ikinontent niya ni Mima? Nandito kasi ipakita ko sa inyo, post po yan, mga minamahal, ng Impact Leadership few days ago. Ano ba kasi yung nakalagay dyan? Kahit basahin nyo, nakalagay dyan, Kibuloy Marcoleta billboard spotted ahead of 2025 election. Tapos tingnan nyo, yung comment dyan, mga minamahal. Anyway, basahin lang muna natin. A massive billboard featuring detained Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Apollo Kibuloy, who is facing human trafficking and child abuse charges, and Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta was recently spotted along the SS Lex southbound lane. Tapos nakalagay pa dyan, both Kibuloy and Marcoleta are gearing up as a senatorial aspirant for 2025 midterm election, and blah blah blah. Binasa ko lang po yung komento. Ano ba yung komento na nakalagay dyan? Kaya nga nagtanong ako kasi binasa ko yung komento dyan. Ang sabi dito, disfellowship dapat si Marcoleta sa INC. Kasi hindi katanggap-tanggap ang isang miyembro ang umaanib o sumasama sa isang taong gaya ni Kibuloy at ng mga Duterte. 'Di ba? And blah blah blah. Yan yung komento ni Sagjir. Binasa ko po yan, mga minamahal. Kaya nga ang tanong ko dyan, Marcoleta, pinapatanggal na ba ng INC? Nagtanong ako. Wala akong sinabi na dapat tanggalin ka na ng INC. Kung ikaw mismo nag-iisip ka, di ba pinagsasabihan mo sana yung gumagawa ng billboard, separate mo yung pagmumukha mo yung ikaw lang. Kasi ang baho na ni Kibuloy. Ilang kaso yung nakapatong sa ulo niya dyan. Kabilang yung human trafficking tapos allegedly rape. 'Di ba? Sa mga minors. Alam mo nang basura yung taong yun Ang bantot ng pangalan. Naidaan sa samot-saring hearing kasi nagtatago, hindi sumisipot, hanggang sa nahuli na lang. So expected mo na kapag kasama mo yung taong yan, babantot yung pangalan mo. Ang dami pa nga mga nag-comment dito. Diyos ko po, wag bumoto sa kulto. Wala akong sinabing kulto yung INC Lilinawin ko. Ang sinasabi ko lang, pinapatanggal na nga ba ng relihiyong INC si Marcoleta with question mark. Tapos ngayon, ako pa yung masama, nagtanong lang ako. Grabe naman yung gaslighting dyan. Aminado ako na ako yung nag-content. Pero wala akong sinabi na pinapatanggal ka at kahit panoodin nyo pa yung buong video, nagkomento lang ako, nagbigay lang ako ng opinion ko. Nandito tayo sa bansa na mayroon tayong demokrasya. Diba? Ano yung sabi ni Marcoleta, yung ano niya sa akin? Kung ako man yung tinutukoy dito,
Di umano? Pakinggan natin Kung sa marketing, parang ano siya, branding no? Totoo Kung ano po. yung paniniwala nyo, kung ano yung paninindigan nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, gusto nilang makilala na yun din ang posisyon nila. Siguro nga, gusto nilang ma-associate dun sa Yes. aking paninindigan. Oo. Aba, wala naman siguro masama doon din. oo. Kung yung paninindigan ko, inaakala nilang tama naman. At gusto nilang katigan yun. Sino ba naman ako na Tama. sasabihin sa kanila, wag nyo akong tutularan, wag nyo i-associate ang sarili nyo sa akin. Pwede Pero ba pa isa naman pala yun? kong, may nakita ko yung sa Candelaria, Quezon. Aha. Si Mayor Maki Buong Galing. Ganun ba? May mga pictures, may mga posters din po kung pinicturean nila na Kasama siya, Kasama si siya. Ang dami po sa buong Candelaria Ito ko. Disyembre pa lang dyan, na Ayun na sinasabi nga ko. po. Baka mamaya, yung babae niya, pagka umabot ng halimbawa January, baka malito na siya sa dami ng mga tarpaulin. Kaya medyo ngayon pa lang, mag-isip ka na, Miss Vlogger, Oo. dapat maintindihan mo na marami talaga ang kumakating sa paninindigan natin. Pero ako naman, Kong, yung mga kapatid, na lalo na po yung mga malawak na kaisipan, naiintindihan po yan, Kong, Ano Wala akong duda dyan. Opo, Wala opo. akong duda. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. May clickbait po. Oo, pinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Siyempre, alam mo, nakita mo, kagigising mo lang Oo nga. Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Oo. Mabubuwisit ka rin dyan di ba? Kaya minsan Kong, pasensya na po. Ako naman Kong, ako naniniwala ko, ayaw nyo ng kaaway. Pero para sa akin Kong, makitid ang isip nun. Makitin Opo. talaga. Makitid Pero ang isip po ng babae ng vlogger na yan. siya, hindi na natin siya pinapansin Yung maaari lang na mailigaw niya, madaya niya, yun ang ating gustong, yun ang gusto nating Maitama. mabantayan, Ayan, opo. maitama, para wag siyang mahiwalay. Oo. Ayun. Ako naniniwala ko, habang paparapit ang eleksyon, paramihan pa po ng paramihan na pwedeng mga tumatakbo, lalo sa local elections, ay isasama po ang inyong mga larawan, Kong. Pwede ko talaga mangyari. Mari naman mangyari yan. Opo, oo. Palagay ko baka masira ang ulo ng babaeng vlogger na yun. Kasi dapat, Sana naman wag, Opo. Ang akin lang gusto baka mangyari, baka mahimasmasan naman, ituwid niya yung sarili niya, Oo. at maaring isang araw mag-text siya sa'yo, Jen. Ayan, sabi niya, Humingi siya ng oo. dispensa, tatanggapin naman natin. Ayan, opo. Ayan. Oo. kasi in-isolate niya yung isang billboard lang Oo. na isang taong kasama niya. Palagi ko naman nakikita niya yung kamukha nung pinakita Okay. natin, yung isang congressman. So, tinakot pa ako, Humingi ng dispensa. Humihingi ako ng dispensa sa mga taong hindi naintindihan yung content. Doon ako humihingi ng dispensa. Pero sa ginawa kong content, hindi ako hihingi ng pasensya. Dahil wala naman talaga akong sinabi na itong si Rodante Marcoleta ay pinapatiwalag ng INC. Nagtatanong lang ako. Nandoon naman yung, may label doon, may question mark. Kaya humihingi ako sa mga tao ng pasensya dahil hindi nila inintindi. Di ba? Mahina yung kukot. Kayo yung mahina yung kukote. Tapos ngayon, sasabihan niyo ako na baka mabaliw ako? Kasalanan ko ba na makita yung billboard mo with Gibuloy? Tapos ibinalita pa ng impact leadership? Tapos merong laman yung mga komento doon? Binasa ko lang yung comment doon, Congressman. Wala naman akong sinabing masama sa iyo. Ang sabi ko lang para hindi madama yung INC, 'di ba? Sa usapin ng politika, pwede namang umalis ka muna diyan. Kasi nasa brand mo yung relihiyon ninyo na Iglesia ni Cristo madami akong mga kaibigan sa kapatiran. Nananahimik sila. Nadadamay na, yung INC may partner na pala dito sa sa relihiyon nila Kibuloy. Di ba yung relihiyon nila Kibuloy, kulto di umano? Di ba? So naaawa ko sa iba kong mga kapatiran na nadadamay. Dito, sa collaboration, siguro collab kung may tatawag yan, yung picture ninyo ni Kibuloy. Hindi ko naman din alam na hindi naman pala ikaw yung nagpagawa nun. Yung mga billboard na yun, sabi mo, sponsored, sabi mo, pinagawa yun, dahil umaanib sa mga opinion ninyo. Hindi ko naman alam. Diba? Ako ay nagkomento lamang base sa aking nakita. Kasi parang, mga minamahal sa totoo lang, dapat i-separate talaga yung tinatawag na church and state. Diba? Pero sa aking nakikita kasi, yung branding ba ni Marcoleta, nandoon INC siya. Tapos
collab dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Lalo pat kita din naman natin na kasama sila sa lineup ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, di ba, mababahiran ng kababuyan yung pangalan ng Iglesia ni Cristo dahil sa billboard na yon. Base sa mga komento na nabasa ko. Hindi po sa akin galing yon. Ang dami nga mga masasakit na komento dyan eh. Hindi lang yan yung mga pinabasa ko sa inyo. O may nag-comment pa dito. Ang tibay ng sikmura. Yung isa, maraming inalisan ng hanap buhay. Yung isa, mapagsamantala sa kababaihan gamit ang ngalan ng Diyos. Kapalan na lang ng mukha, ginagamit pa ng Diyos. Kaya nga sinabi ko, okay lang din naman sana kahit mag-collab kayong dalawa dyan. Basta wag lang sana idamay yung pangalan at mismong yung Diyos. Kasi tingnan nyo sa billboard, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Tapos with mukha ni Marcoleta, sino ba naman ang hindi mauurat doon? Diba? Nagtatanong lang din naman ako. At nagbibigay ng aking komento. Hindi po ako against sa INC, uulitin ko. Dahil madami po ako diyang mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. At nirerespeto ko yung views, opinion, perspective, comments nila. Kasi lahat naman tayo at the end of the day, tayo pa din yung magdidesisyon dyan. Kung sino yung iboboto natin. Kasi yung mga kapatiran natin sa INC, although kahit sinabi nila na iboto mo si ganito, ganyan, hindi naman sila babantayan ng head nila kung dapat yan yung iboto mo. Wala namang magbabantay sa kanila dyan, di ba? Sila pa din ang magde-decide. Paalala at patnubay lang naman yun sa kanila. Na ito, ganito nyo kasi ni-research to. Di ba? So, nire-respeto ko yun. Pero yung punto lang kasi dito, mga minamahal, yung para sabihin na baka mabaliw daw ako, ganyan-ganyan. Maghihingi ng sorry. Kasi kandidato ka, nasisira yung pangalan mo, maaaring madami akong mailigaw. Kayo yung mali, dahil hindi nyo inintindi yung context ng content ko. Diba? Ang linaw-linaw. Ipi-play ko dito mamaya sa end ng video na to. Ang linaw-linaw ng aking pagkakasabi. Tapos ngayon, ako pa yung masama. Ako pa yung aatakihin. Although hindi nag-mention si Marcoleta, pero ako daw yung tinutukoy. Well, kung hindi naman ako, mabuti. Pero kung ako yung tinutukoy dahil sa billboard, kasi ako lang din naman daw yung nag-content ng may billboard na yan, pinapanindigan ko yung content ko. Wala akong babawiin doon, wala akong babaguin. Pinapanindigan ko yung content ko. Hindi ako magsosorry dahil sa natatakot ako kay Marcoleta. Magsosorry ako sa mga taong hindi nakaintindi, hindi inintindi yung context ng content ko at talagang nilagyan nila ng mali siya. Sorry sa mga taong mahina ang pangunawa. Merry Christmas. Yun lang. Congressman, Merry Christmas. So, ipi-play ko na yung video sa inyo mga minamahal. Bahala na kayo kung ano yung magiging comment nyo dyan. Wala akong babaguhin, wala akong inedit, lahat yan. Panoodin ninyo. So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong billboard na magkatabi. Pakita ko sa inyo yan billboard photos ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, Yan, nakikita nyo naman, So, pag-usapan natin yan. Kasi, parang nabababuyan yung iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang sinusuka rin ng ibang INC itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, 'di ba alam nyo naman, ay meron pong 6 na kaso. At ngayon ay dinidinig po. Although hindi pa naman napapatunayang guilty, pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, tapos nagtatago siya, parang nandun na yung sign of guilt 'di ba? So wala na talaga siyang kawala, kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandun siya sa kulungan.
Ito, basahin natin yung balita. Impact leadership, nandyan nakalagay. Kibuloy, Marcoleta billboard spotted ahead of 2025 election. A massive billboard featuring detained Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Apollo Kibuloy, who is facing human trafficking and child abuse charges. And Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta was recently spotted along the SLEX South bound lane. Both Kibuloy and Marcoleta are gearing up as senatorial aspirant for the 2025 midterm election. Separately, another billboard of Kibuloy was prominently displayed on the facade of the Jose Maria College Foundation and Corporation building in Davao City, alongside a billboard featuring Kibuloy with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara. Ipakita ko muna yung mga picture ha. Yan yung unang picture. Ito yung sumunod. Magkasama talaga si Marcoleta, no? Yan pa, Tapos, yan. May picture ni Kibuloy Marcoleta, Kibuloy VP Sara, and former President Duterte, and Kibuloy itself mismo. So, ang dami mga nag-comment. Tingnan nyo to basahin natin to kasi itong comment ni Sagjir, meron naman talagang impact. Sabi dito ni Sagjir, mad disfellowship dapat si Marcoleta sa INC. Kasi hindi ito katanggap-tanggap sa isang miyembro na umaanib at sumasama sa isang tao na gaya ni Kibuloy at mga Duterte. Nakatatak na rin siya sa pagkakatanggal ng ABS-CBN sa television network, kinasangkapan ni Duterte sa Kongreso para alisin ang ABS-CBN. Nagtanim ng mga intriga at ebidensya para lalong madiin ang naturang istasyon. Ang dapat sana niyang tutukan ang violation nila, ngunit pinagpatong-patong ang akusasyon nila gaya ng ginawa nila kay former De Lima. Former Senator and Attorney Leila De Lima. Actually, mga minamahal, yung sa ABS-CBN, no doubt and no question na ako dyan. May puntong tama din naman ang kabilang kubol at may puntong medyo may mali. Kasi talagang literal na binraso hanggang sa tinaniman ng ebidensya kaya nakakuha sila ng mga ebidensyang pwedeng ilaban dito sa ABS-CBN. Pero yung punto natin dito mga minamahal, kung patungkol lang po talaga sa billboard, parang ang baboy. Dahil unang-una, itong si former President Duterte is, 'di ba? Yung paggamit ninyo ng tingnan niyo yung tagline dito para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. 'Di ba? Huwag niyong gamitin yung Diyos kung kayo ay tatakbo. Huwag i-separate nyo sana yun. Kunyari, tatakbo kayo para mawala yung corruption. Ganun na lang yung ganung tagline nyo, mas okay na yun. Pero yung gagamitin yung para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, parang nakakababoy. At dito naman sa parte ni Rodante Marcoleta, dapat umalis ka na lang muna dyan sa INC. Kasi yung ibang INC, parang nabababuyan sa ganyang klaseng sistema Oo, mga minamahal, parang ang pangit na sumasampalataya kayo sa Diyos. Tapos, kasama mo, kawani mo, yung isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God, at kinakampihan mo din yung taong mamamatay tao. Katulad ng former President Duterte. Nagigets niyo yung punto ko? Diba si Digong, talaga nga namang sabi niya, he don't care about human rights. Ganyan niya ilathala. At saka ganun niya parang tingnan yung mga Pilipino na parang baboy na kapag wala na siyang pakialam. Kasi pag napagbintang ang adik yan, kahit di naman adik, ganun. Parang wala lang sa kanya yung buhay. 'Di ba? So nakakababoy kung ikaw ay isang religious group nasa pinagmamalaki ka ng relihiyon mo tapos yung sinusuportahan mo mga kriminal na si Kibuloy. 6 na charges ang hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy at beside papayag ka nun, susuporta ka sa isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God, na ang sabi niya, nung pinanganak daw siya ng nanay niya, may 2 anghel daw na pumunta sa bahay nila at itinuro na si Kibuloy ay anak ng Diyos. Yung paggamit sa mga babae, na ang sabi ni Kibuloy, hindi naman siyang gumagamit nun, bagkus ginagamit lang si Kibuloy ng mga kaluluwa. Tapos sasabihin niya na I am the way, the truth, and life. Ganun na ba ka-hypocrite?
Yung INC ngayon, na tingnan nyo, hinahayaan nyo lang yung ginagawa ni Rodante Marcoleta na sumusuporta sa isang taong, I don't know, mga minamahal, di ba? Isang taong makasalanan. Isang taong ang daming nilabag sa usaping pagpapakatao, human rights. Umaagri ba kayo doon, mga minamahal? O, meron pa mga nag-comment dito. Oh, sabi ni Michael Borromeo Fernandez, ang titibay ng sikmura, yung isa maraming inalisan ng hanap buhay, yung isa mapagsamantala sa kababaihan gamit ang ngalan ng Diyos, kakapalan na lang ng muka, ginagamit pa ang Diyos. O meron pang isa, si Winston Hipe, napaka-weirdo itong billboard ng dalawa. Paano nagsama sila? Miyembro ng dalawang kulto na magkasalungat ang pananampalataya. Sinong Diyos ang pinagsasabi nila? 'Di ba? Billboard of dishonesty. Oh. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Kasi if I will give my own opinion and perception, views and beliefs ko na lang mga minamahal, dapat itong si Marcoleta, umalis na lang muna dyan sa INC para hindi nadadamay yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Di ba? Ang sakit nun. Kahit sabihin natin hindi totoo, nagiging ganyan yung komento ng mga Pilipino. Gawa nga ng si Marcoleta, nakikita na umaanib kay Kibuloy. Na itong si Kibuloy, alam naman natin na talagang literal na kulto. Diba? Gets ninyo? So, kumpara sa akin, much better na si Marcoleta umalis muna dyan sa Iglesia ni Cristo nang sa gayon, di ba, hindi madama yung INC. Kung ano man yung baho ng Duterte, ano man ang baho ng Nikki Buloy, kung magsama man sila sa isang billboard, at least sila-sila lang. Hindi nadadama yung buong yung buong simbahan. Di ba? Oh, payag kayo nun na ang INC natatawag ng kulto dahil sa ginagawa ni Marcoleta? At alam ko yung ibang INC hindi papayag sa ganun. Matitino yung mga kaibigan nating nandyan sa INC. Sobrang titino nila. May mga kaibigan akong babait. Diba? Sobrang bait ng mga kaibigan kong INC, tapos nadadamay lang sa mga ganito-ganitong issue. So, dapat si Marcoleta, nag-iisip din. Although, kailangan niya ng boto, given na din naman na iboboto siya ng mga INC. Pero yung hindi given dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Yung INC nadadamay sa sa issue. 'Di ba? Na dapat sana hindi naman. Nadadamay nga lang dahil pinagpipilitan ni Marcoleta isiksik ang sarili niya dito sa mga Duterte. Akala ko ba independent itong si Marcoleta? Mayroon bang independent na sumisiksik sa mga halimaw? Alright. Yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.